Hello! Hi! Nag-promise ako na meron akong ilalabas na YouTube video. So ito na yan. Sorry na delay kasi gabi-gabi ang dami kong ginagawa. So, hindi ko na babanggitin kung ano yun. Pero itong video na to is, ang sole purpose nito is for you to be informed regarding COVID-19, kung ano yung mga changes this past few days. Actually kasi nagpick yung cases natin, kung napansin niyo, second week ng March doon na nag-start yung sobrang pagtaas ng cases ng COVID-19. I think the primary reason kung bakit nag-upshoot itong cases natin because of yung paglabas ng mga vaccines. Siguro nagkaroon tayo ng false sense of security, and kaya mas lumakas ang loob natin na lumabas ng bahay. And nagkataon din na madaming mga bagong variants na naglabasan, like yung sa UK variant, yung South African variant, tapos yung tinatawag din na P1 which came from Brazil. So ang factor din, the greatest factor was yung IATF, hindi sila nag travel ban. So hindi ko lang sigurado, pero yung first case ng UK variant was in Quezon City. So after nun, yun na, biglang dumami na yung mga cases. Much like noong way back year 2019, kaya nga COVID-19 kasi 2019 nga nag-start to. Kung matatandaan niyo, wala man tayong cases dito sa Pilipinas, tapos biglang may nakapasok coming from Wuhan. So yung isang person na yon, na Chinese na woman na nag-travel sa Dumaguete, din sa Cebu, so yun, hanggang sa kumalat na yung COVID-19 sa Pilipinas. Noong una less than 1,000, tapos ngayon sobrang dami na ng mga cases. Itong mga bagong variants na to, ang difference lang do sa mga lumang strains, mataas yung transmission rate. So meaning yung capability niya to infect other people or to transfer from one person to another mas tumaas. So kumbaga mas contagious. But lahat sila, they have similar mechanism to get inside our cells. So sinabi ko na rin to sa mga previous video ko, pinaliwanag ko na to. Kung talagang masigasig ka sa panonood ng mga video ko, in-explain ko na naman sa inyo yan. Yung COVID-19 virus kasi, ginagamit niya yung isang klaseng enzyme, which is what we call angiotensin converting enzyme. So in layman's term, para mas matandaan ninyo, yung ACE. So far, itong mga bagong variants na lumabas still use the same mechanism to penetrate our cells. So sabi ko nga, if there's one entity or anything that can block that enzyme, it will be considered as a form of treatment. Why? Because sipin nyo na lang, yung paniliwanag ko na rin over and over again. So yung virus parang magnanakaw. Yung bahay natin may pinto, may doorknob. Yung ACE, yun yung doorknob.
So may particular susi na ginagamit yung virus to get inside. So isipin nyo na lang na yung doorknob, saksakan mo ng bubble gum yung butas na pinagpapasukan ng susi. So hindi na makakapasok yung magnanakaw. Now naturally ang virus, which is not really considered as a living thing, it's just an entity. Naturally, if it cannot get inside our cells or yung host, yung cells ng host, in our case, yung mga human cells natin, pag hindi yan nakapasok sa loob, it will not survive. Kasi it needs to get inside our cells and then incorporate yung kanyang RNA sa DNA natin para makapag-replicate and then mag-reproduce ng so many copies of itself. And then eventually magbe-burst yung cell na yon, and then it will invade another set of cells. So it becomes a vicious cycle. Now, if you find a way to block that mechanism, for example nga, yung doorknob susi concept, sapakan mo ng bubble gum yung pasukan ng susi, hindi na makakapasok yung magnanakaw. And then, eventually, it will die down. So, yun yung pinaka-best way na i-control yung virus. Para sa akin, it's considered a treatment already. Kung napanood nyo yung mga previous vlogs ko, yung previous video ko, in-explain ko kung paano i-block yung enzyme na yun. Yung vaccine kasi, para sa akin, since this were formulated way back 2020 and wala pa lutong mga bagong variant natin, I think it will not be effective sa lahat ng variants. Pangalawa, marami tayong nababalitaan ng mga nagkakaroon ng side effects, and then meron pa nga namamatay a few days after vaccination. Tinatamaan pa rin sila ng COVID-19, and naano ko na rin yan, nakita ko na rin sa mga cases ko na sila mismo mga nagpabakuna na pero tinatamaan pa rin ng COVID-19. Kaya para sa akin, hindi solusyon talaga yung bakuna. Mas maganda ang gobyerno natin mag-focus sa treatment. Yeah. Vaccine, mas maganda kung tayo gagawa ng vaccine. Mas maganda kung tayo gagawa ng vaccine para sarili nating mga variants or yung strain yung mapag-aralan natin, hindi yung nanggagaling sa ibang bansa yung bakuna. Kasi iba yung strain ng UK, iba yung strain ng US, iba yung strain ng China. So sila gumagawa sila ng sarili nilang vaccine. So sa tingin ko, kung hanggat hindi tayo gumagawa ng sarili nating vaccine formulation, hindi rin magiging effective yung bakuna even if you vaccinate a lot of people. Yun. I'm sorry to say, pero sa tingin ko, itong COVID-19, hindi siya beatable. We cannot beat COVID-19. Sa tingin ko, tatagal pa to ng ilang taon sa ating bansa. Lalong-lalo na kung yung mga protocols, patakaran na pina-implement ng DOH at ng IATF, hindi nila babaguhin at hindi nila i-improve. Para sa akin kasi, kailangan merong separate na body, separate from the DOH, yung tinatawag na Center for Disease Control ng Pilipinas. Yun sana maganda, which should be headed by an epidemiologist or somebody na magaling sa mga infectious diseases, or somebody na magaling sa mga viruses, mga virologist, microbiologist. So
Pero tingin ko malabo mangyari yan. So, hanggat hindi natin nagagawa yon, we can never beat COVID-19. But, ito yung sabihin ko, you can beat COVID-19 as a family. As a country, we cannot beat COVID-19. Sa inyong pamilya, pwede. Okay? Kasi itong COVID-19, sabi ko nga po sa inyo, once na ma-block mo yung enzyme na pinapasukan niya. Anyway, itong enzyme na to, ang kailangan nyo kasi maintindihan, present to sa ilong natin. Number 1, sa ilong. And then, sa baga, sa puso, sa kidneys, tsaka sa colon. Now, para sa akin, wala dapat namamatay sa COVID-19 kung naagapan. Kung yung mga organs, yung tinatawag na extrapulmonary organs, when I say extrapulmonary organs, ito yung labas sa baga, ito yung labas sa respiratory tract natin. Ano-ano yung mga yun? Yung puso, yung colon, tsaka yung kidneys. Most especially yung puso. So, recently, kabalitaan nyo si Claire de la Fuente, namatay sa COVID-19, inatake sa puso. So, yun yung pinapaliwanag ko. Kasi, kaya sila namamatay because of heart complications. Inaatake mismo ng virus yung mga myocytes, which are cells ng heart natin. Or, second reason, inaatake ng virus yung cells ng kidney natin. So, eventually, you will have kidney failure. Then eventually, ayun, magsha-shutdown na yung yung system mo. Mamamatay ka na rin. Pero pwede maiwasan yun, actually. Ang problema lang kasi sa mga tao ngayon, most of them, pag may naramdaman sila, the problem is, parating in denial. Okay? So, yun yung advice ko sa inyo. If you want to beat COVID-19 within your family, pag mayroon kayong family member, even the slightest cough, fever, colds, kasi yung pang-amoy sa experience ko, ilang araw pa bago mawala eh. So, siguro pagdating ng 4 to 7 days of illness bago mawala yung pang-amoy tsaka yung panlasa. Most of the time, the early symptoms, yung headache, pananakit ng katawan, nilalagnat, tapos parang feeling na parang may nakabara sa lalamunan nila, may ubo, may sipon. Yun, those are the early symptoms. So, the earlier na ma-detect yung virus, the better. Yun yung key para ma-beat niyo yung COVID-19 within your family. Kasi bakit? Kasi kung sino man yung affected ng COVID-19 at ma-test agad para ma-isolate na agad. Ang problema kasi is since hindi nagpapatest, hindi alam ng mga ibang tao sa bahay ninyo, so lahat na naahawa. So kaya kumakalat. Okay? So kaya mataas ang transmission rate doon. Way back 2020, sa 10 pasyenteng sa isang pamilya na for example 10 family members, siguro mga 3-4 lang magpa-positive. Ngayon lately, mga may na-encounter ako 9 out of 10, 7 out of 8, 5 out of 6. So mga 90% ang transmission rate within the family. Pinakamainam kasi is pag meron kayong naramdaman, i-isolate nyo agad yung sarili ninyo. Or kung meron kayong alam na nag-positive at na-expose kayo doon, huwag nyo nang hintay magkaroon kayo ng sintoma. Simple lang naman yung pagtitest. Okay, so ito, pag-usapan natin yung pagtitest. There are 2 types of testing right now. Yung PCR na swab test, tapos yung antigen na swab test. Para sa akin, mas preferred ko yung antigen swab test, yung sa ilong, kasi meron nga ngayon lumalabas na saliva eh, pero sa akin mas gusto ko pa rin yung
sinusundot yung ilong. Now, ang key kasi sa testing is yung pagko-collect ng specimen. Marami po tayong nakikita na mga video na I think hindi rin highly trained yung mga kumukuha ng specimen sa ilong. Kung ito yung ilong, ito yung swab, pasok, labas. Para sa akin, hindi enough yun to get enough specimen para magkaroon ng magandang yield at mag-positive yung result kung talagang positive yung pasyente. Kaya may mga false negative na mga results. Whether it's PCR or antigen swab test, kung hindi proper yung pag-collect, baliwala rin. Now, ang madalas na tanong ng mga pasyente, Dok, ano mas accurate, PCR ba or antigen? Siyempre, mas accurate ang PCR. Pero hindi ganun kalaki yung difference nila. Merong isang study na lumabas sa actual na setting. Inaral nila about 2,000 na mga published studies. So, kinulate nila yon. Lumabas na ang PCR, meron siyang 86% accuracy rate. While ang antigen test, according to yung CDC, nasa 84%. So, that's only about 2% difference in terms of accuracy rate. Tsaka isa pa, para sa akin ang antigen test, pag positive ka dyan, positive na yan. 100%. No question about it. Now, magdududa lang ako kung ang pasyente meron ng classic symptoms of COVID-19 pero nagde-negative sa antigen test. That's the time that I will do PCR kasi nagdududa ako na negative siya. So, since mas sensitive ang PCR, dun lang ako magre-request ng PCR. Pero wala naman akong na-experience pang ganon. So far, lahat ng tinest ko na may simptoma ng COVID-19, nagpa-positive talaga sa antigen test. As a clinician, mas preferred ko na yung antigen test kasi nalalaman ko na agad yung result. So, na-advisean ko na agad yung family members. So, nagagawan agad ng paraan. Pinaka-importante is ma-isolate agad yung pasyente and ma-disinfect yung buong bahay. At ang pinaka-importante is education. Ma-educate yung family members na ang mga result nila is negative para hindi na sila mag-positive. Yun yung pinaka-importante para ma-beat ninyo yung COVID-19 within your household. Early detection, tapos isolation agad ng family member, tapos educate yung mga negative na mga family members para hindi sila mahawa dun sa COVID-19. So, para sa akin, mas gusto ko yung antigen dahil doon sa reason na yan. Mas mabilis yung resulta. And again, magre-request lang akong PCR pagka nag-negative ako sa antigen pero classic na yung symptoms ng pasyente. So that's the time that I will do PCR test or I will request PCR test. Nonetheless, i-isolate ko pa rin yung pasyente habang naghihintay ako ng result ng PCR kasi nga mataas yung index of suspicion ko na merong COVID-19 yung pasyente. Another reason kung bakit preferred ko yung antigen swab test kasi ang problema kasi pag nagpa-PCR ka, ititimbre ka na sa barangay, ang nangyayari sa mga patients, yung family members, nadi-discriminate sila ng kapitbahay kasi buti sana kung nagagawa ng paraan ng DOH na pagdating nila doon, yung ambulansya sa bahay, tapos kukunin yung pasyente affected with COVID-19, hindi na nagagawa ng discreet. So, nalalaman ng kapitbahay. And at the same time, kung yung negosyo ninyo, ito parati nangyayari sa mga patients ko, mayroon silang negosyo which is near their house. So, pati yan affected. So,
So, yung mga tao, hindi na sila pupunta doon sa, for example, may tindahan or may restaurant, yun, may grocery sila. So, since because of discrimination, pati yung business nila naapektuhan. So, humihina yung kita. So, yun yung napapansin kong disadvantage. Yan. So, mas maganda kung you do it privately kasi wala rin namang gagawin wala rin namang ginagawa dun sa pasyente. I-isolate lang, bibigyan ng mga vitamina. So, ganun din. So, mas maganda mag-stay na lang sa bahay, isolate kung may sarili kayong kwarto, maganda kung may sariling banyo. So, mas mainam yung ganun kaysa yung nabubulilyaso pa kayo ng barangay, nalalaman ng buong madla na positive kayo sa COVID-19, yung pamilya ninyo. So, pati yung negosyo ninyo apektado. So, nadi-discriminate kayo within your neighborhood. Ayun, so early detection, pinakamainam. Huwag nyo nang hintayin na lumala. Controllable naman talaga siya, actually. Mayroong paraan para hindi siya lumala. Mayroong paraan para hindi atakihin yung puso ninyo. Mayroong paraan para hindi na kumalat sa kidneys ninyo. And then eventually, ma-hospital kayo kasi mahirapan na kayo huminga. Kung maaari nga, dapat yung mga cases, basta makatch mo siya within 3 to 5 days of illness. Pag lumagpas pa doon, mas mahirap nang i-control yung virus. Mas nagkakaroon ng pneumonia. Asahan nyo kasi, the more na ipatagalin nyo yung virus sa katawan niyo, mas mahirap siyang tanggalin. So, mas mahirap siyang i-reverse. So, kung maagapan, katulad lang ng mga ibang cases ko, mas madaling i-manage. In terms of management, saka ko na lang ipapaliwanag kung basta tawagan nyo na lang ako kung sakali man na magkaroon kayo. Ang number ko is 0916-600-7265. Again, bago kayo magpa-PCR at mabulilyaso kayo sa buong barangay, mas maganda you do it discreetly muna. Magpa-antigen test kayo, kung positive, ay isolate agad natin yung pasyente. Tapos, yung mga family members na negative, i-educate natin para hindi na sila mahawaan. Tapos, yung affected na pasyente, na family member, gagawa natin ng paraan na gumaling siya as early as possible in a matter of 6 to 10 days. Granting na wala siyang pulmonya, so early mild stage pa lang, kumbaga 6 to 10 days, pwede yun, kaya natin i-manage yun sa bahay. Yun lang. Again, sa tingin ko hindi na natin makokontrol to, yung COVID-19 sa country, hindi natin siya mabibit. As long as yung gobyerno is ayoko magsalita. As long as they do they continue what they're doing, as long as paano ba sabihin? Basta, ang hirap kasi i-explain dahil baka may mga matamaan na mga ibang tao. Ayoko naman magsalita. So, tanggapin nyo na as a country, hindi natin malalabanan or pabibit yung COVID-19. Unless, as I've told you, magpondo tayo ng sarili nating bakuna, yung experimentation, mag-hire tayo ng magagaling na mga scientists na Pinoy para mag-formulate ng sarili nating bakuna, tingnan yung mga variants na kumakalat sa ating bansa, and then find out the common denominator, kumbaga yung weaknesses nila, para malabanan, makapag-formulate ng bakuna at maibigay sa tao as soon as possible. Na ang problema kasi, ang bakuna, technically speaking, ano yan, mga 2 hanggang 5 taon bago talaga ma-prove na effective and safe. Itong mga bakuna na alam natin ngayon na
lumalabas sa market, ano lang to, mga emergency use. For emergency use, kumbaga, tawag dito, hindi talaga to nagdaan ng proper clinical trials, yung tinatag na phase 3, wherein talagang kailangan marami kang i-test ng mga tao for certain duration of time. Kasi taon yan eh. Hindi naman dapat yan kasi talaga minamadali. Pero since kailangan talagang madaliin, minamadali nila. Unfortunately, may mga side effects yung iba. And at the same time, may mga nabakunahan na pero nagkakaroon pa rin ng COVID-19. Yun pa pala, hindi porket nagkaroon kayo last year ng COVID-19, hindi na kayo magkakaroon ng COVID-19 ngayon. Kasi nga, ang best example niyan, yung mayor ng Quezon City, mayor natin, si Joy Belmonte, nagkaroon na siya last year, tapos kita nyo ngayon, nagkaroon na rin siya ng COVID-19. So most probably, yung COVID-19 na nakuha niya last year, is iba, kaya wala siyang antibodies, protective barrier against dun sa mga bagong variant na kumakalat ngayon. Kaya nagkaroon ulit siya ng COVID-19. So, ano pa ba yung mga nakakalimutan kong sabihin? Ayun, again, ano na lang, tawagan nyo na lang ako kung kailangan nyo yung, alam ko, nangako ko, nag-post ako ng another video na bago magpasko last year, ilalabas na yung treatment. Pero mahirap kasi, actually, nahihirapan kami. Madaming mga balakid. And I think may pumipigil din. Kasi isipin nyo na lang kung yung bakuna nga na supposed to be mga 600 plus lang, tapos lumabas sa balita yung procurement, tawag dito, yung procurement price nila is pumapatak ng 3,000 plus, 3,700 ata yung nag-hearing sa Senado. So parang isipin nyo na lang, pag nalaman ng gobyerno yung treatment, baka yung price is sobrang taas, hindi rin ma-afford ng mga tao. So siguro nga it's not meant to be. Nag-try kami sa Bangkok, nag-try kami sa Korea, nag-try kami sa India. Mahirap maghanap ng pharmaceutical company. Even the biggest, hindi ko nababanggitin yung name ng company. Even the biggest pharmaceutical company here in the Philippines, hindi rin makapag-commit dun sa pag-produce ng treatment. Kasi sabi nga ng kausap ko, useless lang na ipa-approve sa FDA kung wala naman kami capability to produce millions of vials or millions of yung product na yun para ma-dispense sa mga tao. So baka nga it's not meant to be. So sa akin may treatment talaga, totoo lang, to the point na pwede kayong gumaling in a matter of 6 to 10 days kung naagapan. Pero kung may pulmonya na kayo, medyo malala na, syempre mas matagal. Pero kung na-catch ng early yung illness ninyo, may mga pasyente nga, 3 to 5 days lang gumagaling na. So without complications, without permanent disabilities. Kasi yung iba, may mga cases tayong narinig, hindi na bumabalik yung pangamoy nila. Kasi permanently, nawala na yung pangamoy nila or nabawasan talaga. Hindi na bumabalik to 100%. So, ang assurance ko sa inyo, gagaling kayo. And wala kayong mararanasan na side effects. Basta, tawagan nyo ako. 0916-600-7265. Exclusive lang to para sa mga subscribers ko, sa mga talagang nagpa-follow sa akin. Huwag nyo naman i-share tong video na to para lang mapanood nyo lang. Gusto ko lang makatulong sa mga tao. Huwag nyo na lang i-share. Exclusive to sa mga, kumbaga, avid followers ko. Yung mga ka-GG, kumbaga. Hindi naman kasi lahat, ako sa experience ko, hindi naman lahat ng taong sinabihan ko na may treatment
naniniwala doon sa sinasabi ko. In fact, uh, yung iba, pagtatawanan pa tayo. Ang pinaka-greatest na criticism talaga is usually yung mga family na mayroong mga doktor sa family, kumbaga. Kasi sila mismo, parang kumbaga for them, it's too good to be true na merong way para i-treat yung COVID-19. Sino ba naman ako? Kumbaga, hindi naman ako consultant ng mga sikat na mga ospital. So, parang mahirap mapaniwalaan. So, nasa sa kanila na yun kung pagtatawanan nila ako or kikriticize nila ako. Pero sa akin kahit ipusta ko yung daliri ko, talagang alam ko na merong treatment talaga para gumaling yung pasyente sa maikling panahon. Sabi ko nga sa inyo, 3 days, 5 days, 6 days pwede nang gumaling kung makatch ng early. Tsaka ang dami kasing mga treatment kaya na lumalabas, ivermectin, remdesivir, madami. Lahat naman yan hindi pa talaga approved ng FDA. Nagtataka nga ako Isipin mo yung Linwa, yung Chinese medicine. Hindi ko lang paano na-approve ng FDA yun tsaka ng DOH. Merong component yun na tinatawag na ephedrine, which is the mother drug of shabu. So, dapat ngayon hindi na-approve ng FDA. Or nung nalaman nila na merong ephedrine yun, dapat yun automatic pinull up na nila sa market. Ang dami ko na-encounter na umiinom pa rin ng mga Linwa na capsules. So, most common side effect na naranasan nila, tatae, papalpitate. Kasi nga may shabu yun may ephedrine. So, although gaganda pakiramdam mo, kasi nga dahil sa shabu effect. Pero, it doesn't address the problem, yung root cause of the problem. Yung sa akin, it will address yung virus talaga, yung pagkalat ng virus. Kasi nga, as I've told you, parang doorknob yan na sinalpakan mo ng bubble gum yung suksukan ng susi. So kahit may susi yung virus, hindi na yun makakapasok, and then eventually it will die down. In a matter of 3 to 6 days, mawawala na siya. So hindi na siya kakalat dun sa puso ninyo, tapos hindi na rin siya kakalat sa kidneys ninyo, kasi these are the two critical organs na sa tingin ko cause of death sa mga pasyente ng COVID-19, especially sa mga elderly. Basta yung mga 50 years old and above, yun, mga critical yan. Pero kahit na wala pa kayong 50 years old, basta obese kayo, katulad lang din noong famous vlogger na matay sa COVID-19, bata pa yun, medyo overweight siya. So sa yun din yung factor. Kung overweight kayo, obese, regardless of the age, mataas din ang mortality rate. So yun yung mga ingatan ninyo. And also kung lalaki kayo, kasi mas marami kasi tayong enzyme, yung ACE, as compared sa mga babae. So kaya mas makapit yung virus sa mga lalaki. Ayun pa pala, that's also the reason kung bakit yung mga bata safe sila sa COVID-19, because underdeveloped pa. Meron kasi tayong cells sa ilong, yung tinatawag na Sertoli cells. These are support cells para sa mga olfactory cells. So isipin nyo na lang, yung olfactory cells, which are the main cells ng pang-amoy, isipin nyo na parang ipin yan, ipin natin. Ito. Tapos yung Sertoli cells, which are support cells, yung gums, nagsusupport dun sa ipin. So yung ACE, marami yun dun sa Sertoli cells. Kaya yun din yung reason kung bakit mas preferred ko yung nasal swab kaysa yung sa saliva. Kasi nga mas maganda yung yield. Kasi nga yung unang-unang inaatake ng virus, yung mga Sertoli cells ng ilong natin. Now, nagkataon din na yung mga bata, the youngest so far na na-diagnose ko ng COVID-19 is 13 years old. So, meron akong theory, another theory, na
Pagdating ng teens, yung 13, 14, 15, 16, nade-develop na unti-unti yung Sertoli cells na yun. Sa mga younger, like for example, 10, 9, 8, 7, pababa, since underdeveloped pa yung mga Sertoli cells nila, kaya hindi sila kinakapitan ng virus. So, hanggat hindi nag-evolve yung virus, na ACE pa rin yung way niya para makapasok sa cells natin, sana, wag naman sana, sa tingin ko safe yung mga bata. Hindi sila mahahawaan. Wala pa ako na-diagnose ng mga pag isang family household nga, tapos pinapatest yung mga members of the family, yung mga bata hindi ko na tinetest actually, kasi nga para sa akin safe sila. Actually nga para sa akin, kahit pumasok sila sa school face to face, hindi sila, kumbaga safe sila from COVID-19 because of that reason, because yung Sertoli cells nila underdeveloped pa. So, konti yung ACE nila or baka nga wala pa. So, walang kakapitan yung virus. Kaya hindi makakapasok yung virus sa katawan nila, sa sistema nila. As we grow older, yun, nagde-develop na yun yung Sertoli cells. Kaya, kumakapit yung virus. Ang point of entry, parati sa ilong. Kaya nga importante magmask. May nakikita kasi ako, nagmamask ka, kaso nandito lang. So, bali wala. Ang pinaka point of entry talaga na ginagamit ng virus is sa ilong. Kaya importante rin na wag hawak sa ilong, sa mata, sa bibig. Ito, yung area na to. So, actually pinaka importante yung maghugas ng kamay. Para hindi kayo mahawa or mag-alcohol kayo. And then wag kayong hahawak sa mukha ninyo. Kung galing kayo sa labas, maghulamos kayo agad pagpasok niyo sa bahay. Yun yung parating pinaka-importanting bagay na gagawin ninyo once you get inside your house, coming from work for example, or coming from the grocery for example. So, maghilamos na agad kayo ng mukha ninyo para maiwasan nyo yung sakit. Ayun. Wala na ba ako nakalimutan? Wala na akong panahon para mag-edit so hindi ko na i-edit tong video na to. Sobrang busy na ako. Ayun. Sana wala akong nakalimutan. Kung may nakalimutan man ako, sabihin, siguro ibang video na lang. I-delete ko agad to So once na papakinggan nyo na, i-delete ko na lang. Siguro mas maganda nga, i-delete ko na lang. Ang gusto ko lang naman makatulong sa mga taong mga naniniwala sa akin. Yung mga hindi naniniwala, ayaw mo na sila. Bahala na sila sa buhay nila. Lalo yung mga pinagtatawanan tayo na kumbaga para sa kanila, it's too good to be true. Sino ba yan? Si Dr. Galindo na sinasabi na meron daw siyang treatment. So yun, bahala sila. Ayaw nila maniwala. Kayo, para maiwasan ninyo na may mamatay sa family members ninyo, kasi yun ang pinakamasakit actually, yung mamatayan ng nanay, ng tatay, ng lolo, ng lola. So pwede nyo ako tawagan. Again, 0916-600-7265. Adios.